they're not stealing 1 billion. Oo. They're stealing billions. So, ang gagawin nila, bumibili sila sa mga mamahaling condominium. 3-bedroom, 4-bedroom unit. You mean room fulls of bills? They convert one room into a cash vault, room vault. Oh my gosh. Okay, I'll be cynical. May mga nanonood siguro na sinasabi, OA naman itong si Mayor. No, it's not. It's not. One particular third party na individual, sabi niya, sir, nalasing yung... Kasi sir, ako nagsaserve kay Kuan. Ako third party service provider nung isang congressman. Sabi niya, sir, nalasing. Dinala sir ako sa kwarto. Ngayon lang sir ako nakakita ng ganong kalaking kwarto. Kalaking, hindi, ganun sir ako nakakita ng ganong karaming pera sa isang kwarto. Eh, mayabang sir yung congressman na yun. Sabi niya. Meron nga dyan, ang trabaho niya, mangolekta lang eh. Alam naman nila kung sino. So, okay. Alam naman nila kung sino. Nagkukunwari na lang yung iba na wala silang kaalam-alam. Alam nila kung sino. Alam mo ba na, Lucy, na halos hindi nagamit ng mga politiko yung ninakaw nila? Unlike in the past na, hindi ba, magnanakaw sila para may magamit sila sa eleksyon, di ba? Oh. Ito, yung ninakaw nila, halos hindi nila nagamit sa eleksyon. Ha? Binulsa na lang? Buong buo yun. Ibig ko sabihin, konti lang nagastos nila. No? Kasi, nakagawa sila ng election fund eh. Di ba yung mga AIX, AKAP, di ba? TUPAD, MAIP. So mga ilang percent sa kanila ang corrupt? Kung sabi natin marami din, marami din. Sige lang po, no, okay lang po, Mayor. Hi, sir. Sorry, sir. Sorry na. Ay, kakakuanan mo kami. Mama, Mama, look. Sino kasama ko? Your mayor. Dito tayo naka-set up. What time do you have to leave, sir? At bago tayo magpatuloy, mag-subscribe naman kayo, paki-click ito, mag-like na rin, at kung may suggestion kayo ng kausapang Real with Lucy, put it down in the comment section and we'll do our level best to get it for you. Alright, hello everyone. Welcome to Usapang Real with Lucy. And right now, as you know, wala na yatang mas real na pambansang issue, kundi itong mga flood control project in the billions na, kung saan talamak ang korupsyon. Napansin nyo, hindi ko na ginamit ang salitang umano dahil kitang-kita na natin ang ebidensya dun sa mga malaampaw na dike at mga riprap, hindi ho ba? Kitang-kita naman na may korupsyon, pero hindi kita ang kalakaran at ang sistema nito. Yung dating maliliit lang na komisyon, abay ngayon, naging 40% na. Yan ang ibinunyag ng panauhin ko ngayon. Walang iba kundi ang man of the hour, si Mayor Benjamin Magalong. Good day, Mayor. Thank you for coming on such short notice. Well, good morning, Lucy. Good morning sa ating mga viewers. At una, Morning thank you. po ngayon, pero tuloy-tuloy itong vlog, ha? Ay, yes. Okay. Maraming salamat for inviting me. Thank you for being here. Mabuti na lang nandiyan kayo para sumuporta sa amin. Napakahirap kasi itong laban natin. I remember when we started this although inumpisan ko na ito noong 2019 when I was still a mayor, nahinto lang nung pandemic. Pero tuloy-tuloy namin to. Kaya lang, parang outcast kami. Every time we talk about corruption,
it's just like a broken window, di ba? Yung paradox ng Yes. broken window. Nagkalamat, pinabayaan, hanggang lumaki ng lamat. Kasi walang pumapansin. Sanay na. Yeah, Sanay na lahat. Ganun din ang nangyari dito. I remember the words of Secretary Babes na binabanggit niya sa akin. To sabi niya, natataranta na nga ako nung nalaman kong 10% nung panahon ko, yung ina-address kong corruption doon. 10%, natataranta na ako. Sabi niya, talagang gumagawa ko ng parang i-address. Pero he was really surprised na lumipad na ng 25, 35, 40, depending on the type of project. That's true. Depending on the type of project. That's true. Sabi ka, ngayon, nakatuon ang atensyon natin sa mga flood control projects dahil bumaha. Yeah. Kung hindi pa bumaha, Yes. magpapatuloy pa ito, no? Pero alam din natin, sir, na actually, hindi lang naman DPWH or infrastructure Yeah. ang nakawan, di ba? Alam na natin yung customs, alam na natin yung BIR. Kahit nga hindi SWD na dapat kawang-gawa na nga, di ba? Yes. Pati yun talagang kaka-corruption din. DOH. DOH, exactly, nung COVID, yung pandemic. No? Yeah. Ang Hanggang ngayon. Yun nga, sir. Kasi ngayon, ang tinutuligsa yung mga contractor, Yeah. mga Diskaya, SunWest, yan mga, di ba? St. Timothy, kung ano. Wow, nako. Yeah. Di ba? SunWest. Yun ang tinutuligsa. Sila ba ang pinaka-corrupt sa totoo lang? Yung contractor ba ang lumalapit, nagbibid at nangungurapt? Saan nag-uumpisa? Well, alam mo, sa kwan yan Kumbaga, sa chain, sila yung pinaka-lowest Lowest meaning sila yung may least tuition. Kumbaga sa kwan survival mode sila Kailangan nila ng project kailangan nila ng project. Kailangan nilang i-sustain yung kanilang kwan. Pero, ang nagdidikta kasi is, magkano bang hinihingi nito sa taas? On the basis of that, doon na naman hinihingi nito mga nasa intermediate. Doon sila maglalaro ngayon, di ba? So, makikita mo dyan na. Yung tinatawag na SOP, di ba? Yes. Kasi nga, ang naging kalakaran for you to win a project, magbibid ka. 3 lang ang criteria Hindi naman yung 9184 3 lang ang criteria Hindi naman lowest bidder o kaya net financial, hindi naman tinitingnan yung net financial contracting capacity or your paid up capital, hindi naman yung tinitingnan. Anong tinitingnan? Alam mo kung anong tinitingnan? Unang criteria ay sino ang makakapagbigay ng pinakamalaking porsyento? Komisyon. Tapos kung meron ng pare-pareho na, no? Sino ang pinakamabilis na magbigay ng porsyento? Okay, advance. Pag meron na naman magkapareho, sino ang pinakamabilis na magbigay ng advance? Cash yun. And depende kung ano yung gusto mo, denomination. Pwedeng dollar to, gano'n. Sabi nga nila sir, hindi na po kami nagbibigay ng, hindi pa, dami-dami niya. Sabi ko, can you just imagine if you're giving billions, oo. Sabi ko, how do you pack it? Sabi ko, sir, hindi na. Ngayon, sir, pinapa-convert na sa amin ng dollars, euros, sabi niya, yuan. Different currency na ngayon. Para mas maliit. Saan ginagawa? Sa black market? Because you can't do that within the banking system. Yeah. Black market. Black market talaga. At nakakakuan din. Alam mo ba kung ano yung dimension ng isang 1 billion pesos? Ano nga ba? So, sige nga, i-visualize natin. Gaano karami, gaano kalaking maleta? Ilang maleta ba yun? Okay. Sabi sa akin ng isang kilalang sa isang maleta, pwede mong lagyan yan ng mga almost 50, tagwa 1,000, almost 40 to 50, yan Kasi mabigat. Na 1,000 peso bills. Oo. Okay, so Kailan magkano mabigat? yun? Magkano hindi ako Sa isang mabilis sa mate. luggage na tine-check-in mo, you can put in about 42,000. 40 to 50,000 pwede mo lagay. 40 to 50. Ay, 50 million.
50 million kasya sa isang maleta. Luggage. Pero Yun yung- mabigat. Kasi small, medium, large ang maleta eh. Yes. So yung large. Oo, yung large talaga. Yung large talaga, yung chine-check-in mo. So Large yun ang luggage. 50 million is the threshold for plunder. Yes, O pandarambong. So it just takes 50 mil, one maleta. man maleta. Oo, to... large luggage. Yeah, to, to commit plunder, isang maleta lang. Alam mo ba kung anong dimension na 1 billion pesos at 1,000 peso bill? Ano? It's 1.2 by 1.5 by 1.5. In short, 5 feet by 5 feet at yung taas niya 4 feet. Kinumpute ko na yan eh. Grabe, teka. So, teka, ulit-ulit, 5 feet 5 feet. by Anong height mo, Luching? 5'3". Oh, 5'3". Sipin So, mo na lang. okay, so Halos 5 sa'yo yan. Sa feet, mata yes. mo siguro. Oo. Yung mata mo hanggang sa foot, talampakan mo. Tapos That's ano already yung 5 width? feet. Yeah. Tapos another 5 feet. Yung square na yan. Ang height niyan is 4 feet. 5 by 5. Oo. Yan siguro sa bandang baba ng shoulder mo, braso mo yan. 4 feet. Wow, grabe. Paano kaya tinatransport yun, sir? Luggage. O sako. Sako. Yeah, halos sa vegetables, conforme kung ano yung environment doon, kung kunwari. Tapos pagtanggap nun, saan tinatago? Ah, Sa yun. bathtub? Good si point. Janet Napoles, bathtub eh. Good point. Yeah. 'Di ba? Sabi nga ng isang kaibigan ko na congressman, sabi niya, alam mo, Mayor Benji, nahiya na ako rito sa mga colleagues ko eh. Hindi na nga nila, alam mo ba na hindi na sila gumagamit ng cash vault? Kasi yung cash Sobrang vault, dami. maliit eh. Yung cash vault eh. Ito, malaking cash vault na to eh. Hindi po cash vault yan. Large cash vault, siguro kanan. TV cabinet Pero lang po yan. they're not stealing billions, eh, di ba? Yeah. They're not stealing billion. They're not stealing 1 billion. Oo. They're stealing billions. So, ang gagawin nila, bumibili sila sa mga mamahaling condominium. 3 bedroom, 4 bedroom unit. You mean room fulls of bills? No? They convert one room into a cash vault, room vault. Oh my gosh. Kasi ang laki. Ang laki ng pera eh. Ang laki. Sabi ko nga, 1 Okay. billion is just 5 feet by 5 feet. Saan mo ilalagay? Okay, I'll be cynical. May mga nanonood siguro na sinasabi, OA naman itong si Mayor. No, it's not. It's not. One particular third party na individual, sabi niya, sir, nalasing yung... Kasi sir, ako nagsaserve kay Kuan. Ako third party service provider nung isang congressman. Sabi niya, sir, nalasing. Dinala sir ako sa kwarto eh. Ngayon lang sir ako nakakita ng ganong kalaking kwarto. Ganun sir ako nakakita ng ganong karaming pera sa isang kwarto. Eh, mayabang sir yung congressman na yun, sabi niya. Tapos sabi niya, masama pa sir. Mag-access lang kami sa project list niya. Sisingilin na kagad kami ng 2 million. Non-refundable. What do you mean by mag-a-access sa project list? Kasi mga congressman, maraming project list eh. Sa laki ng pera nila, yan, mga So list yun yung nila. mga Inallocate sa kanya. ipopropose ngayon nila? Oh, di ba nabigyan sila ng allocation? Yes. So, siyempre, gagawa sila ng project list, di ba? So nauna yung allocation bago Sa budget, mag-project. sa budget, sa Doon mga pa lang nga insertion. mali na, di ba? Kasi dapat meron ka munang project may gusto kang gawin. Yeah. Tsaka ka magbabudget, di Oh, ba? siyempre, dapat Allocate. merong feasibility study. Oo. Di ba? Yeah. Gagawin mo yan. Bakit kailangan ko to? Hindi naman ganun na nangyayari ngayon eh. Basta May listahan na. Oo. Kaya pala pare-pareho yung halaga Yes. ng mga project kahit na Yes. magkakaiba naman. Environment. So, Kaya nga nagbabayad, kung bumibili sila ng property, puro bayad nila, puro cash. cash lahat. Cash lahat. Pero this money must have come from somewhere. Hindi yun natitrace. Well, kung hindi mo ipapasok sa banking system, mahirap. No, yung contractor, saan nila kinukuha yung pera? Kasi cash eh. Eh talagang, So they will have to source it from somewhere. yes. And where else can you get that kung hindi sa banking system? Well,
alam mo na, kung sila, very, very imaginative. They have a way of doing it. They have a way of doing it. Can you just imagine? Very common yun, yung nahuli, yung pinahuli ni Congressman Lebiste. Very common yun. Yung nag-o-offer yung district engineer ng pera, 20% advance. Very common yun. Okay, so that brings me to my next question, sir. So, ang pinaka-corrupt yung nasa taas. Ilan ang mga... kumbaga, so sila yung godfather, kung mafia to. Ilan kaya mga consigliere nila? Marami. Alam mo, maraming involved. Kaya nga, highly organized. It's a highly syndicated crime. Well, ang daming scheme. Patrigyan ako, meron na naman yan. Iba pa pala yan. Scheme, what do you mean? Ang daming klaseng scheme. Depende ko ano yung project. Let us say, for example, pwede yung, usually, yung kongresista, siya rin yung contractor. Di ba? Siya rin yung contractor. Na nangyari nga, nakikita natin. O kaya, siya yung contractor, kukuha na lang siya ng ibang contractor. Kunwari, front niya, bigyan na lang niya ng royalty. 3% ka na lang. Royalty mo, anyway, bigyan na lang kita ng, usually kasi pag humingi ka ng royalty, magdedemand yung may-ari ng mga 5%, 6%. Pero to, sasabihin ako, 3% lang, ibibigay ko sa iyo. Pero ako na bahala sa project. Pero bigyan na lang kita ng project mo. Bigyan kita ng multipurpose para at least may kikitain ka ulit. Multipurpose? Kasi favorite din yan multipurpose hall. Yung barangay hall, multipurpose hall. Yung malalaki. Inumpisan ko yan sa Baguio. Yung alin? Yung multipurpose hall. Isa ako sa mga nauna dyan, sa mga malalaking. Na magpatayo? Ika naman siguro nangupit, no? Ay, Joke bawal lang. yun. Bawal yun. Bawal sa Baguio. Kaya maraming kwan sa Baguio kasi bawal. Ano yung mga pinaka-paborito nilang mga project na napakadaling magpatong? Okay. Una is flood control. Kasi puro ilalim ng lupa yan Hindi nakikita. Nakikita. Pangalawa yung asphalt overlay. Yan. Not really in order, asphalt overlay. Kasi let us say yung isang asphalt yung Instapave, ilang millimeter yan Oo. ang kapal Yeah. Pero hindi nila pipisunin gaano. Para makapal siya. Kasi pag pinisyon mo yan, lalagay ka naman ilang kilometers yan. So hindi nila lalagyan yan. Kaya makita mo, pag umulan, wala, butas-butas na naman. So race to being substandard? Yes, o ganun. Tapos makikita mo na pati yung width, hindi pare-pareho. Mandadaya lang sila ng mga 10 meters, hindi mo mahalata. Tapos maya-maya, nandadaya sila. Another is yung road opening. To nowhere? Oo. Road to nowhere, yung sa parang amin, sa inyo. road to nowhere yun. Magbubukas ka ng kalsada na gano'n. Kasi pwede mong sabihin na, let us say, ang tatanggalin lang talaga is 10,000 cubic meters. Palalabasin nila na 100,000 cubic meters ang tinanggal. Anyway, yung mag-i-inspect naman aabutan lang nila yun Yeah. Kasi yung mga yan, mga gaano ang halaga. I mean, kunyari, road opening, mga ilang milyon yan, ilang daang milyon yan. Ang ginagawa nila, dahil yung paborito ng kongresista, talagang sila may hawak talaga yung district engineer. Oo. So yung district engineer, ang range kasi noon ng authority noon is 150 million, di ba? And below. So ang gagawin nila, ililimit lang nila ng mga 130, 120 million para nandun pa lang yung pondo. Pasok pa rin. Tapos imumulti-year nila ngayon. Next year. At paki-explain ngayon. So, ano yung limit na 150 million Sa- for the district engineer? Sa district engineer ng DPWH, ang limit lang niya na may authority Project. siya supervise ng project is 150 million. So, below. over and above 150 million. Regional. Regional na. Oo, Hindi na hanggang nila. alam ko, mga Hindi na nila 400 project million. yun. Hindi na Hindi project ni Congressman 400. yun. Oo. Sino Hindi rin. Conforme rin. Pwede rin regional. Congressman pa rin ang may project. Pwede pa rin. Oo naman. Tapos, pag ano yung regional, ano naman ang limit nun? Anong 400 million. Okay, 400 million. Tapos, above Central the na yan. regional. Central. Sino naman yung mga tao sa sentro, yung mga pwedeng kumubra dyan? Ay, mga USEC.
USEC level Oo, na. may USEC nga dyan na yun ang trabaho niya talaga, kumobra eh. Siya na rin na nagdi-deliver. Wow, grabe. So talaga Congress, through the district engineers, Yes. tapos pagka Region, regional, oo. district engineer din na regional level. Regional director. Regional director na pala. Yeah. Tapos, after that, pag mas mataas pa, Doon na sa central office. na. Meaning, central office ng DPWH. Yes. USEC level na to. Ilan USEC. yun? Ilang USEC yan? Nabanggit sa akin, may ilan sila doon eh. Ilan sila doon eh, na involved dyan sa syndicated kwan nila eh. Okay. Crime nila eh. Okay. Yeah. Meron nga dyan, ang trabaho niya, mangolekta lang eh. Alam naman nila kung sino. So, okay. Alam naman nila kung sino. Nagkukunwari na lang yung iba na wala silang kaalam-alam. Alam nila kung sino. Alam mo, pagkausap mo na sila masinsinan, alam nila kung sino. Alam din nila kung ano yung MO. Inside DPWH, alam nila yung kwan, alam nila yung kalakaran. Alam nila yung kalakaran. Okay, I don't wanna ask this question, but it's the logical question to ask. So, alam ni Secretary Bonoan? Ay, posibleng hindi mo malalaman. Eh. Ano na lang, ikaw ang head ng department, ikaw ang manager, ikaw ang leader. Hindi, mo by alam, I mean, kilala niya. Ay, oo, kilala niya. Pero anong Ako, magagawa? palagay ko Yeah. personally sa akin, tatanungin mo ako, you're a leader, hindi mo alam kung anong nangyayari sa opisina mo. Napaka-imposible yan. Alam mo. Something is happening, alam mo. Ako nga, noong 2023, nagdala pa nga ako ng makapal na document sa kanya. Ito yung ginagawa ng district engineer niyo, Mr. Secretary. Binigay ko sa kanila eh. Tapos puro substandard. Nag-file na ako ng kaso ito. Wala din. Wala rin nangyari. Sa totoo lang, walang nangyari. Doon ako na-frustrate eh. Sabi ko, ni-raise ko na yung issue sa inyo. Tapos wala pa. Ako pa yung pinagpa-filean ng kuwan, ano? In cahoots with this, itong mga tiwaling engineer ng DPWH. Ako patuloy yung pinag-filean nila. Gumamit sila na isang politiko. Ako na tuloy pinailan nila. Dami rin nilang pinail sa akin eh. Yun, nagkakadismissan. So, okay, kung kayo ang DPWH Secretary na nachichismis na baka raw nga kayo ang i-appoint, no? Pero dininay nyo na yan, napanood ko eh. Yeah. So, I don't qualify. I don't qualify. Pero assuming you were the leader of DPWH and alam nyo na nangyayari to at kilala nyo, ano bang pwede niyang gawin? Kasi hindi ka naman pwedeng basta-basta na lang magtanggal ng tao, mag-memo, may due process eh. Yeah. Meron kasing civil service and security of tenure sa government. Well, first thing is you have to conduct an investigation to justify your actions. At doon sa investigation naman marami ka na makikitang ebidensya. Nag-conduct na ako ng investigation. Kayo pa hepe ng CIDG to no. Oh. So, makikita mo yan. Hindi nila maitatago yan. Makikita mo kaagad yan. Lalo-lalo ngayon na they are now very complacent. They're very complacent.
Kaya nga, kita mo, nagtataguan sila ng mga dokumento. Alam mo ba na ilang beses ako nagre-request ng dokumento sa DPWH, walang binibigay sa amin. Sabi mo nga. Tapos pagpatawag namin sila for a hearing sa City Council, hindi sila harap. Ay, binanggit ko yan kay Presidente. Binanggit ko yan. They have their own republic. They don't care. Ganun na sila ka-daring, ka-brazen. Nagulat nga ako na, ito, gumagawa kayo ng project dito sa locality namin na wala man lang kayong katok, wala kayong public engagement, wala kayong engagement sa local government. Dahil iisa lang ang sinusundan nyo, yung kongresista lang. And this is not a sentiment na sa Baguio. This is narinig nga ni Presidente dun sa isang mayor dun sa Benguet eh. Dinig na dinig niya. Sabi ko, kung naman yun, hindi naman... Anong narinig hindi niya? Nag-complain din yung mayor eh, na wala talagang konsultahan. Nagugulat na lang na nagkakaroon ng project sa lugar nila. I am also the former Secretary General ng League of Cities. Yeah. Kung talaga, common sentiment. Common sentiment. Ganun din yung Mayor's for Good Governance. Walang konsultasyon, wala lahat. Nagugulat na lang kami na, kaninong project yan? Tapos, saan galing ang pondo? Ang sagot ba naman pera ni Kong. Ganun lang. Pera ni Kong. Yan ba yung... Ayun din ang mali sa Pilipino. Feeling nila pera ni Gob, pera ni Mayor, pera ni Kong. Diyos ko, pera ng taong bayan yan. Yung mga taxes na binayaran ninyo. Hindi na ba kayo natututo? Kumisan itong pag-iisip ng mga kapwa natin Pilipino, baluktot din Kailangan baguhin na rin You were talking about ng maraming schemes. Yes. Okay. So, ano pa yung mga ibang schemes para kumita sila at the LGU level? Ano pa yung mga ibang paraan sana na pwede kayong ma-involve na pwera rin kayo? Itong mga cash assistance program. Yan. Yan yung laman ng budget ng 2025, yung mga ayuda na yan. Yeah. Alam mo ba na, Lucy, na halos hindi nagamit ng mga politiko yung ninakaw nila? Anong ibig sabihin? Yung ninakaw nila, halos hindi nagamit. Napunta sa kanila yung budget para sa Unlike ayuda. in the past na, hindi ba, magnanakaw sila para may magamit sila sa eleksyon, di ba? Oh. Ito, yung ninakaw nila, halos hindi nila nagamit sa eleksyon. Ha? Binulsa na lang. Buong buo yun. Ibig ko sabihin, konti lang nagastos nila doon. Kasi, nakagawa sila ng election fund Di ba yung mga AIX, AKAP, di ba? Tupad, MAIT. What Solo do you mean? nila yun. Talagang in-insert nila yun, ginawa nila yun para lang... Walang kaduda-duda yun. Nakita namin yun sa local level yun na walang transparency sa beneficiaries. Hindi Wala yun. binigay yun. Binigay yun. Kaya lang, instead na yung pera, di ba? Pag magbo-vote buying ka, yung ninakaw mong pera, yun ay, yung pera mo, personal money mo, yun ay bibigay mo, di ba? Sa Correct. mga tao. So kahit pa paano, may Oo. pakinabang yung mga... Diba? Pero dito, di ba nakakakuha sila ng special releases na AKAP. Katulad yan, di ba? Every time na sumama ka kay when you go out, sama ka doon sa mga sorties niya, di ba? When they were promoting yung bagong Pilipinas. Bawat kongresista nun gets 777, 7 million AKAP, 7 million Tupad, 7 million MAIT. That's 21 million. Kung naka-4 na beses ka sumama sa kanya, that's 84 million pesos. In the form of AKAP, yan, lahat yan. Na hindi naman naibigay Oo. nung Ay, campaign. Hindi. Itong pera na to, yan ang ginamit nila. Pinalabas nila na parang akala mo pera nila yan. So, yan ang binibigay nila, 5,000, 5,000. So nagamit Sa yun. Tupad, nagamit yun, pero lumabas na, yun ang pinang-vote buying nila. Kasi ang fun yun di ba? Kakausapin nila, pasalamat kayo kay Kong dahil siya ang nagkuhan yan Kaya kita mo nga yung ibang mga kongresista pa nagpa-video pa di ba? Pa-video pa, dahil kay may AKAP, dahil kay nakita mo yun, yung kongresista na yun, di ba? Ilan sila na nagganon, di ba? Yun ang ginamit nila, kaya nga election fund yan
Alam mo ba na they're not even willing to share. They were not. May instruction sila sa DSWD, sa DOLE na do not share yung list of beneficiaries. Kasi merong policy yun na dapat every 3 months ka lang tatanggap Hindi. Matapos iba-ibang dapat equitable, di ba? Ang distribution. So ano, Hindi. kanina lang punta? Ay, yung mga supporters nila. Paulit-ulit. At yung mga hindi qualified, kunyari mga teachers, pinagbibigyan. Pati yung mga leaders. Kasi dapat poorest of the poor yung mga yun, di ba? Dapat yun. Oo. Tapos, akala mo yung AKAP. Walang kwan yun. Alam mo ba na ang AKAP, walang maayos na kwan yun? Accountability doon? Walang maayos na accounting yun. Walang programa yun. Unlike yung 4P na fund. Yes. Yun, meron yun. May kwan yun May requirements. Merong requirement. At the same time, may assessment yun, evaluation yan. Tapos, meron talagang monitoring system. Right. Anong nangyari na rito? Nag-graduate ba siya? Yes. Bakit? Nag-aral ba yung anak mo? Baka ginamit mo lang sa mahjong or sa... Ay, matindi diba? Kasi nagmi-meet kami doon Yes. Regular ang meeting doon. Tinitingnan sino na nag-graduate, anong impact. Pero itong mga wala. IX, mga AKAP, Wala yan. as in arbitrary, kahit kanino? Hindi nga arbitrary. Mabuti pa arbitrary, baka very pa mabigyan na talagang deserving. Yung qualified Ito dito, listahan talaga ng supporters. Tapos, walang sharing of walang transparency. Sino ang nabigyan? Kami nga sa city, okay, bigay namin. We're willing. LGU, we're willing to share our list. Nasa yung listahan nyo, wag. Ang instruction sa ang instruction wag. Kaya nga, kuminsan na-frustrate yung DSWD. They want it to be transparent, pero may instruction na wag. Ginamit sila Kaya nga nalomora lang, alam mo, one of the very professional na department yan, DSWD. Talagang, sila talaga yan. Dedicated, very committed ang mga field personnel yan. Pero pati sila na-frustrate na ginamit sila. At yung ibang regional director naman, nagpagamit din. Okay, pero sabi ni Richard Gomez, I'm sure you know na tinira ka ni Congressman Goma na ayusin mo raw muna yung Baguio bago ka mag-akusa ng mga kongresista. And I'm sure he's just one of many critics judging you by your own performance in government. Anong sagot mo sa kanila? Una siguro, there must be a compelling reason bakit niya bigla siyang naglabas nun Kasi kaibigan ko siya So, ba't niya kaya nila? Honorary member pa siya namin ng klase. Titinawagan lang niya sana ako, Mista, pwede ba ang Mista ang tawagan namin, classmate. Yes. Diba? Nag-uusap naman kami. Kaya hindi ko alam why. And, but we're still giving him a chance to present his side. Pangalawa, yung mga binanggit niya air quality. Meron kaming data di ba? Smart city kami. Every day we collect data from our sensors. In fact, naging pilot area pa nga kami, di ba? Nung dinevelop na air quality monitoring system ng AIM, UP, at DOST. Makikita mo doon yung improved quality doon, significant. Diba? Paano namin, ngayon, may traffic pa rin dahil talagang sobra ang sasakyan dahil ang dami umaakyat sa Baguio. Pero at least gumagalaw, hindi na nagkakaroon dati ng gridlock. Diba? Tapos yung sinasabi niya na waste management. Kami nga yung pilot area ngayon ng circular economy ng United Nations Development Program dahil nakikita nga nila yung namin, how innovative we are. Although hindi mo mabibigla yan because it's a program, kaya talagang may mga 3 portfolios kami dyan na ginagamit ngayon. So, may mga programa kami. Kaya nalulungkot ako bakit. And alam ko naman na kung sino yung nag-feed sa kanya Obvious na obvious yun. Nag-feed sa kanya ng informasyon na yan. Halatang-halata ko. Alam po kung ano yung identity niya. Kasi yan din ang ginawang mga paninira sa akin Siguro intindihin na lang natin si Richard. Intindihin na lang natin siguro. Siguro meron siyang pinanggagalingan siguro. Meron siyang... Pero, well, he's not the only critic, no?
si Congressman Abante, hinahamon kang mag-name names. Huwag Yeah. kang basta lang nagsasalita dyan at tinuturo mo mga lahat ng congressman. They feel offended that you always refer to congressmen as the one who took the money. Alam mo, Luchi, ilang beses ko naman binanggit na marami tayong mga congressman dyan o congresswomen na talagang matitino. Nafu-frustrate nga, they communicate with me. Sinasabi nila sa akin yung frustration nila. So hindi mo nila lahat. Hindi ko nilalat, ilang beses na yan. So mga ilang percent sa kanila ang corrupt? Kung sinabi natin marami din. Kasi 300, ano ba sila? 300 plus, Oo. right? Wag na lang natin banggitin yung percentage. Baka na naman gamitin na naman nila sa akin. Hindi Pero na alam mo, 40%. ibubulong ko na lang sa'yo. Pero, Siguro, because we want to know how widespread it is. Sabi nga We're ni not naming names, but, diba? Makita mo nga, sinabi ni Senator Lacson, 67 ang certified na contractor dyan. Doon He has his own source. So, is 67 ba? Konti lang. Out of... Anong tawag natin sa 67? Yung pala yung certified contractors. Iba pa yung mga... Yeah. Iba yung contractor na naging congressman. Yeah? Kasi mukhang ang isa sa qualification ngayon para manalo kang congressman, kailangan contractor ka. Pangalawa is yung congressman ka na, saka nakita mo yung mga kapwa mo, congressman na contractor, masarap palang buhay. Naging contractor ka na rin. Iba pa rin yung kamag-anak mo, asawa mo, anak mo, pinsan mo, ang contractor. So, idagdag pa yun, ano? Kunwari na lang yun. Ako, edi sabihin na natin, okay, safely, majority. Hindi na ako magsasalita. Pero talagang frustrating. Frustrating. Kumbaga parang livelihood program. But sabi nga, balikan ko yung question na name names. I will be placed under oath. Matagal ko na hinintay yung kanilang notice. Wala pa rin dumarating. So, you're ready? Ilang beses ko na sinabi nga na I will appear. Pero hindi ka tinatawag? Wala akong natatanggap. Hanggang ngayon? Yes, wala akong natatanggap na notice. And when I was asked in several occasions, in different interviews, lagi ko sinasabi na I will attend. Attend talaga ako. So, ayan, naririnig naman na nila. Attend talaga ako. Due respect sa kanila, attend talaga ako. Matanong lang kita dahil parang marami nga talaga ang Pinoy na nagsasabi na parang magpapago rito, napaka-hopeless na nito. Kayo nga mismo sa movement of good governance where you're convener, di ba? Out of the 200 plus, 1,500 mayors, 200 plus lang yata yung nag-join, di ba? Yeah. And nasabi mo nga dun sa interview with Jessica Soho na takot kasi na baka masarahan ng gripo. Yeah. Sinong magsasara ng gripo? Well, siguro yung mga congressman nila. Pag nalaman nila na sumama kay Mayor Magalong, di wala kayong pondo. Wala rin naman sila yung Tatakot nakukuha di ba? Sabi nyo, sa kalakaran ngayon, yung LGU halos wala naman ng magawa. Binabagsakan din sila ng project. Okay. Binabagsakan So din yung sila mga ng project. cooperative sa kanila. So, ang ibig sabihin, ang pondo, hindi na ibibigay, except for the NTA na ibibigay sa kanila. NTA? No? Pero all other else, dadaan yan sa mga lawmakers. Ano yung NTA? National Tax Allocation. Yan yung Yung IRA. IRA. IRA dati. Yes. Pero naging National Tax NTA Allocation na. Nag-upisa yan during the Garcia-Mandanas ruling. NTA na ang tawag doon. Nakakahingi sila sa congressman. Kung baka pwede mong pondohan ito. Pag nalaman nilang nag-join sila sa Mayors for Good Governance at yung congressman na yun, hindi naman align sa good governance principle, talagang mawawala. Meron nga isang probinsya dyan na wala Maraming gustong mayor na sumama, pero sila mismo nagsasabi sa amin na baka mawalan kami ng gripo. Ay tubig sa gripo. Kaya hindi muna kami sasama, mayor, pero we support you. In spirit na lang sila. Yes. How do you also operationalize it so that graft and corruption
is recognized as a major threat and will require major drastic action to address it. Is that even possible? It's possible. It's How? possible. How do you operationalize? Yun na naman yung Well, word. First is raising awareness. Di pa ba tayo aware? Di pa ba tayo aware sa corruption? Grabing alam na namin. Binulgar mo na nga 40%. Sabihin ko sa iyo na, Juan, it's easily said than done. Last year, there was a survey. I think that was Pulse Asia or SWS. I think SWS. Hunger. When they did the survey in terms of what are the major urgent concerns of Filipinos, nasa number 9 lang ang corruption eh. Or was that 2 years ago? Corruption. Number 9 lang, number 11. Doon lang naglalaro yan eh. Di ba? Ano usually number 1? Ang number 1 lagi is inflation. Yes. Second is increase Jobs. in workers' pay. Yeah. Peace and order. Di ba? Wala yan eh. Pero nung March this year, bigla siyang nag-number 3. Di ba? Nag-number 3 siya. Okay. First is inflation, then increase in workers' pay, and then corruption. So, to what do you attribute that? Ito, tuloy-tuloy yung ating awareness program at marami na rin nagsasalita. Sabi nga di ba, dito sa, nung inumpisan ko to, sinabihan ako ni Senator Lacson, alam mo, Benji, remember this, in the fight against corruption, when you look behind you, nobody's out there fighting with you. So don't get frustrated, sabi niya sa akin. And true enough, when I started this, yung aggressive na campaign 2 years ago, halos kukunti lang. Diba? I was even considered an outcast. Diba? Nagsisinungaling lang ako. Nobody, konti lang, naniwala, except for yung youth mayor of good governance, kukunti lang yan. Pero ngayon, tama nga yung sinabi ni Senator Lacson, don't get frustrated. Because eventually, pag nag-raise yung awareness, tumaas yung awareness, people will finally realize, oops, ito na, ang dami na. Pero napakalaking bagay. In fairness to the President, napakalaking bagay yung mahiya kayo, naman kayo na message niya. Talagang na-fast track lahat. Itong campaign against corruption, talagang na-heighten siya. Tapos naliwanagan yung mga tao, bigla na lang, boom! Ganun na pala. Dati-rati sinasabi na natin yung billions ang ninanakaw, pero konti lang nakikinig. Konti lang nakikinig. Pero ngayon, nung nakikita na nila yung ay talaga. Alam mo ba na every time I'm invited to speak and I show them numbers, dati-rati, if you talk only about corruption in its general sense, okay lang, parang walang gano'n. After that, papalakpakan ka, tatayuan ka. Pero, yung nabivisualize ba nila? Hindi ba siya? Pero once, kaya nga yung mga presentation ko, nakita nyo, may numbers lahat. Diba? And how do I relate it to, how much is 237 billion? Ano magagawa ng 237 billion? Yes. Explain ko lahat yan. In layman's term, alam mo yung mga tao na maski na mga general, mga businessmen, naluluha sila. After my speech, niyayakap nila ako. Naluluha sila dahil they felt so hopeless and helpless at nanggigigil sila sa galit. Kaya sila naluluha. Theoretically, if we were to have an honest leader, honest Congress, sabihin na natin, 75% honest government officials, okay? How many generations will it take to get us back on the honest track? Yung talagang, diba? Good question. I was talking to several well-known finance experts. And talagang well-established yung kanilang reputation when it comes to good governance. One is Sir Jess Stanislao. Yes. Ang sabi niya, alam mo, Benji, probably kailangan 2 generation na maayos na presidente. 2 generation. Ay, 2 term 2 term. So that's na maayos. 12 years. 12 years. That's not too long. Yeah.
buhay pa siguro ako noon. Yeah. Pwede pang abutan, no? Yes. Kaya, Ang sinasabi ko tanong na- lang is, how soon will we get that honest governance, no? Well, someone has to start it. Yeah. Someone has to start it. And the best opportunity now is our present leaders have to start it. Even if the president started it, kailangan everybody should toe the line. Kami sa local government, siya na-challenge na nga namin yan eh. Na tayo, nagpabaya tayo eh. Yung nga sinasabi ko, nagpabaya rin tayo eh. Sisihin natin yung sarili natin din. Di ba? Naging complacent tayo, pinabayaan natin dahil kalakaran. Masarap kasi ang pera. Ayaw hindi tayo umiimik. Kaya dapat mabait pa nga si Presidente, sinabi niya, mahiya kayo eh. Kung ako tatanungin niyo, ako sasabihin ko, mahiya tayo. Mahiya tayo. Yan ang sinasabi ko sa mga sarili kong contemporary sa politics. Sasabihin ng mga kabataan ngayon na nagiging aware, no? Anong pwede nilang gawin? Sasabihin ng mga senior na katulad ko na matagal nang alam yan at naririnig ulit at jaded na, mahirap nang maniwala. Ano bang pwede nating gawin together? Because it cannot just be the youth. They will have to have the benefit of the wisdom of the ones who came before them, di ba? But at the same time, the ones who came before them are tired and old and are feeling, hopeless. Yes. Anong pwedeng gawin? What inspiring words or deeds can be witnessed by us to spur us also into action? And really, what can we do apart from protest, which also we're tired of? Yes. You're right. Tama ka naman. Pagod na rin tayo lahat, di ba? Tapos kuminsan, pag nagpaplano tayo ng anti-corruption, biglang nababago yan eh. Kasi meron isang grupo rin na iibahin niya eh. Iibahin niya yung tema nung protest na yun eh. From corruption, nagiging political. That's right. So, na-turn off yung mga tao. Exactly. Instead na 40,000 na mag-aaten o 50,000 mag-aaten, dahil nag-take over, kasi naging political na yung tema, wala, 3,000 na lang. Walang impact yun. Sabi ko nga sa iyo, there's no short-term solution here. We're looking at it from a very strategic perspective. Talagang long-term itong laban natin na ito. At kailangan sustain. At yung mga nakikipaglaban, kailangan consistent kayo. Kung good governance kayo, about ethical leadership, kailangan consistent. Ang problema naman kasi, yung iba, magaling lang magsalita sa umpisa. Okay, magpapakita sila na good governance sila. First term. Pagdating ng second term, towards the end of the second term, sandali muna, magra-rationalize na siya. Naghirap naman na ako for the past 4 years. Ako naman. Baka pwedeng kumurot naman ako ng konti, di ba? How have we remained this quiet for so long? Is it part of the culture that, di ba na resilient tayo, okay lang? Damage na ba yung culture na pagka mag-anak natin, hindi natin nire-report? Yeah. Tsaka nakikinabang din tayo sa largest nila. I mean, is there something in the culture also that allows these thieves in government to get away with it? Well, alam mo siguro dahil doon sa we were colonized for so many years, for centuries. Siguro, naging culture natin na subservient tayo eh. Classic case na lang. Di ba pagpasok sa isang convention hall, di ba? Tingnan mo yung mga puti, maski na puti. Pagpunta doon, uupo sa harapan. Di ba? Wala. Tapos, maski na kumisan, pag nagkaroon ng discussion, pagpapakinggan mo yung kanilang mga sinasabi, kumisan, hindi ko maintindihan. Pero confident sila. Na nandun sila, uupo sila sa harapan, magsasalita sila. Tingnan mo yung Pilipino, pagpunta, saan upo? Sa likod. Doon pa lang, wala na kayong confidence sa sarili nyo. Tapos, every time na paupuin mo siya na,
Pwede pang i-occupy niyo yung front seat para mas maganda yung discussion natin. Tingin na pa sila. Titingin. Tingin pa. Siguro- Mag-uutos pa ng iba. Kayo na. Bakit hindi na lang siya pupunta na uupo sa front seat? Doon pala makikita mo talaga na subservient talaga. So you tayo. think that subservience and not humility as taught No, it's not. in the Bible? I mean, di ba? Don't take di ba? The seats of honor, sabi. Dapat may confidence, yung level of confidence dapat mataas. Tsaka yung parang pantay-pantay yung tingin. Yeah. Parang may inferiority complex. No? I think you said the word. Yeah. Exactly. Yun, meron tayong ganun, Pilipino. Lalo na pagka congressman to eh. Ganun Diba? tayo. Masyado tayong subservient sa authority na maski na mali nakikita natin, we don't question it. Siguro yun ang kailangan matutunan ng Pilipino na dapat malakas ang loob natin na to challenge the status quo. So true. I love that. To challenge the status quo. Saan ba nanggagaling nga yung tapang mo dahil sundalo ka? Good question, ano? Ako kasi I was trained probably to always look at the bigger picture. And nakikita ko 10 years from now, if I'm not going to do anything about it now, ngayon na nasa position ako of influence, then finally makita ko na, kasi I always read yung what happened to Venezuela experience. Ayoko mangyari ito sa mga anak ko, sa mga apo ko. Ayoko mangyari ito sa kanila. Ano na lang yung hirap natin na ginagawa ngayon? Kung ganun din lang patutunguhan natin. So, sabi ko sa sarili ko, I need to do something about it. Maski na maliit. Maliit. But at least, 10 years from now, kung sakaling di man lang ako naging successful, at least I won't be experiencing yung tinatawag nating regret. Sabi nga nila, regret is probably one of the most painful emotions, human emotions. I don't want to experience that. Kahit pa paano masabi ko sa sarili ko, I did something, pero I lost. Kaya, we're not giving up. We were going to sustain the effort. Maski na it's extremely challenging and dangerous. Pero, we just simply have to do what we have to do. Sir, salamat po. Sir, maraming salamat. Talaga. We will pray for you, sir. Abangan namin ang ano mo, sir. Oo, diba? Sumakay na din. Sir, thank you. Thank you po.